What's up mga kasama? Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, Napapansin nyo, iba yung view natin, di ba? Wala nang nature yung background. Nandito pa tayo sa bahay. Kasi ngayon na natin gagawin yung bibili natin yung yung pangregalo natin kay original kasama. Yan. Magtatrabaho lang ako dito ng sandali. Pagkatapos, election na tayo doon, bili natin. Susubukan ko kung pwedeng mag-video doon. Tatanong natin syempre sa mga tauhan doon. May mga tao kasi na ayaw naman ng nabibidyohan sila, di ba? So, tatanong muna natin. Pag pwede, mag-video tayo doon. Kapag hindi, videohan na lang natin pag naiuwi na natin sa bahay. Ayan. Pagpunta ko doon, magta-tricycle lang ako para pag-uwi. Dala-dala na natin yung unit, di ba? Ayos! Let's go! Ayan na nga mga kasama, ilabas na natin yung motor ng original kasama natin, aka yung tatay ko. Hindi natupad yung yung gusto niyang kulay na pula kasi walang pula, out of stock. Kahit tatlong dealership na ako, wala talagang pula. Saka wala na yatang bumibili ng ganyan ngayon At puro automatic ang ginagamit, puro scooter. Kaya niya gusto yan kasi harap tayo. Yan. Kaya niya gusto yan kasi isasabit niya sa kolong-kolong. Yan. Kolong-kolong yung tricycle na walang bubong na sinasakay ng gamit sa bukid. Yun kasing yung kulay, yung tricycle ko ganito din. Ganito. Ganyan. Parehong-pareho. Mukhang-mukha ba? Nung umuwi ako nung September, galing doon sa ibang bansa, galing sa Qatar, kinuha ko tapos isinabit ko sa sidecar ko kasi doon naman originally nakasabit yun. Kaya nawalan siya ng motor yung sidecar niya. Well, yung kolong-kolong niya. Well, sa akin din yung kolong-kolong pero ginagamit niya sa bukid. Kaya yan, pinalitan natin para ngayong Pasko, para happy naman si original kasama, di ba? Happy siya pero parang yung bulsa ko sad, parang ganun. Tatanong nga pala kung magkano to ngayon. Ngayon is siya, ang kuha ko sa kanya is 48,400. Yan. Pag yun, pag cash. Pag installment, syempre sabi ng mga kakilala ko, pag installment daw kinuha mo ni siya ng 3 years, almost doble ang presyo. Parang almost 100,000 in 3 years. Kung meron ka namang pang cash, kung kaya mong itaguyod yung cash, cash mo na para ang laki, di ba? Doble halaga. Yun nga pala. Yun kasi ang take ko tungkol sa pagbili ng mga gamit. Hindi lang sa sasakyan, sa mga gamit in general. Kasi kung ang ko kasing ngayon, pero nung bata ako, medyo bata ako, hindi ganyan. Ngayon ang mentality ko is kung hindi mo siya kayang bilhin ng cash, ng maluwag sa loob mo, yung tipong parang bumili ka lang ng bagong pantalon o bagong sapatos, yan, na maluwag sa loob mo, na hindi masyadong bubutas sa bulsa mo. Ibig sabihin, hindi mo siya afford. Yan. Kung pwede mo naman siyang i-delay, kung pwede mo naman siyang bilhin later kapag medyo kaya mo na siyang bili ng cash, which is pag binili mo siya ng cash, maluwag sa loob mo, saka mo na siya bilhin. Katulad yan. Ayan. Saka katulad nga ng sinasabi ko dati, di ba? Yung mga tinatanong sa akin ng mga tao, bakit sasakyan ko daw tricycle, yung mga tipong ganyan. Kasi yun lang po ang afford ko. Yun lang po ang afford ko ngayon, na bili ng cash ng maluwag sa loob ko. Yan. Maganda sana kung may naka kotse ka, di ba?
komportable ka, naka-aircon ka, yung mga tipong ganyan. Pero hindi ko siya fold eh. So, yun lang ang fold ko eh. So, kung ano ang fold mo, doon lang tayo. Doon mo makikita yung ano eh. Doon para magkaroon ka ng ano, true happiness. Yeah, yung mga ganyan. Kasi yung true happiness is kung kapag kontento ka kung ano meron ka. So, kontento naman ako kung ano meron ako. Wala akong sariling bahay sa ngayon, pero okay lang. Kontento naman ako sa nag-rent lang muna eh, di ba? Eventually kapag medyo pinalad, baka makapagpatayo na tayo sa sarili natin, di ba? So, tapos yun lang. So, mamaya i-continue natin yan. May dadaan eh. Baka masagasaan ako. Wait lang. Ang ano naman niya ay kondala. Ay, mura tayo. Pinili ko pa nga yun eh. Bakit? Dalawa yun eh. Pinili ko yung medyo mas malinis. Naka-display na sa kanila, gano'n. Eh, display lang naman to. Wala na nga daw, 2 piraso na nga lang. Ayan nga mga kasama. Pero bago yon, pakita ko sa inyo to. Meron tayong yung bubong. Yung pabo. Nangangarap makalipad. Nakasampa sa bubong. Yan, nag-change venue tayo kasi may dumating na bisita. Medyo maingay doon. Ano ba yung sinasabi? Pinag-uusapan natin ganyan. Yan nga. Pero bago pala yun. Yung nakita nyo yung video, di ba? Yung tatay ko, ina-inspection ng kanyang bagong motor, di ba? Happy Kid. Yung mga bagay na sinasabi ko nga ay yung true happiness ba. Maliit na bagay pero ito mo, liga. Masaya, di ba? Pambawi na lang yan kasi actually maliit na bagay lang yun kung para sa ano, kasi sa magsasakay ng tatay ko, pero 6 kaming pinag-aaral nga, di ba? Napagtapos kaming lahat sa tulong din naman ng mga kamag-anak syempre, saka sa pagpupursige niya. Maliit na bagay lang yan kung tutusin. Pero sa motor lang, buti na lang sa motor lang, masaya na siya. Lalo na siguro kung 4 ang gulong nung natanggap niyan. Pero yun lang, doon lang maligaya na siya. Kasi hindi naman siya naglalabas ng tingnan mo to. Gustong maging artista. Maging artista ng pabo. Ayun nga. Sa maliit na bagay na yun, maligaya na siya. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, yung kaligayahan naman sa buhay nasa sa tao na yan, di ba? Yung iba kasi masyadong mataas ang gustong makuha sa buhay. So, yung kaligayahan mo is nasa sayo na yan kung liligaya ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, di ba? Pero at least tayo ngayon is kontento. Pag marunong kang makontento, yung kasunod na nun yung yung kaligayahan mo sa buhay, di ba? Yun nga pala. So ito, nakabihis na tayo at alis. Isa pa pala nung ang daming ito last na promise. Bumibili ako ng motor. Sabi nung ano ba tawag doon? Sales lady na lang yan. Sabi ko, lalagay kasi doon occupation eh.
sabi niya, "Sir, ano pong ano yun, trabaho niyo?" Sabi ko, "Magsasaka pa po." Magsasaka po. Sabi niya, hindi nga si sir. Sabi niya, ayaw niyang maniwala. Siguro mga naka-4 na beses niya tinanong. So, sumuko na tayo mga kasama. So, sinabi na lang natin, ano po, OFW. Sinabi kong OFW, naniwala na siya. Sinulat niya doon, OFW. Ayaw niyang maniwala magsasaka tayo kahit sa ganito ang kutis natin. Na nahusgahan tayo mga kasama. Ayaw niyang maniwalang magsasaka tayo. At anyhow, yan. Maiksi lang yung video natin yan kasi hindi tayo nakalusong sa bukid, pero kagabi ay umulan, kaya ligtas na naman tayo sa isa na namang pagdidilig, di ba? Isang pagod na naman ang naligtasan natin. Bukas kasama family day na naman. Kapag hindi naging maganda ang panahon, hindi na kami pupunta doon sa kubo, dito na lang kami sa bahay para mahangin-hangin na naman yung mag-ina ko, fresh air ba. So yun lang, at muli po mga kasama, maraming salamat sa laging pagsubaybay sa mga videos natin. At sana po huwag kayong magsasawa na manood kahit na minsan napaka boring ng mga videos natin, di ba? Para sa iba kasi pangkaraniwan na lang yan lalo na sa mga taga-bukid. Gusto ko lang i-share yung mga karanasan ko dito sa mga kaibigan ko na namimiss ang bukid, ganyan. So yun lang po, maraming salamat po, at magkita-kita po ulit tayo bukas. See you mga kasama. Ayan mga kasama, excited ang original nating kasama. Ayan, hindi makakatulog yan ng mga 1 week. Kung mga 1 linggo lang ginaganyan-ganyan yan, hindi mapaandar. Ba't kaya? Tara, tulungan natin.